Magnitude 7.8 na lindol ang sumalubong sa unang araw ng pasukan ngayong June 8 sa Region 12 o Soc-Sargen sa Mindanao. Sa lakas ng pagyanig, mistulang dinuduyan ng mga estudyante at guro ng Mahayahay Elementary School sa Balita, Davao Occidental. Tiyempong nasa labas lahat dahil nangyari ito habang nagsasagawa sila ng flag ceremony. Maya-maya pa bumagsak na ang isang silungan. Pero batay sa Facebook post ng eskwelahan, maswerteng walang nasugatan sa mga estudyante at guro. Nakapagdaos pa ng flag ceremony ang Polomolok Central Elementary School at masayang sayawan ng mga guro at estudyante sa programa. Nang mapalitan ito ng matinding takot at kaba sa pagtama ng lindol. Relax lang, relax lang, relax lang, relax lang. Relax lang. Ayaw ka! Ayaw ka! Ayaw ka! Isa-isang pinalabas ng gusali ang mga estudyanteng naroroon pa sa loob. Sa gitna ng pagyanig, nahimatay naman ang isang babaeng guro na agad namang inalalaya ng mga kapwa guro. Ayon sa teacher na nag-upload ng video, ligtas naman ang lahat maliban sa ilang gumuhong bakod at dingding sa ilang silid-aralan. Higit isang oras pang nakapagdaos ng programa sa unang araw ng pasukan ng Matanao National High School sa Davao del Sur. Good morning! Nahugno na dyan, Lord! Lord, nahugno na dyan! Nang masundan ito ng pagyanig, Ala! Lord, nahugno ang building! Nahugno! Don't panic! gumuho ang isang bahagi ng gusali sa eskwelahan na lalong nagpatindi sa takot at kaba ng mga estudyante at guro. Matapos ang lindol, nilinaw ni Schools Division Superintendent Lorenzo Mendoza na luma at subject for demolition na ang gumuhong gusali. Ayon kay Mendoza, taong 2019 pa huling ginamit ang gusali dahil sa serye ng malalakas na lindol. To allay the fears of everyone para po hindi kayo magkalat ng hindi magandang balita. Ito po ay isang dilapidated subject for demolition na building at sa buong paralan po ng Matanao National High School, ito lang po yung gumuho. Yun po mga bagong repair at bagong construct na building ay buong buo pa po. Mabilis namang rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard District Southeastern Mindanao, katuwang ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at mga lokal na ahensya sa mga estudyanteng nagpanik at nasugatan sa pagtama ng lindol sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ang gusali naman ng Notre Dame of the Jangas University sa Jensa nawasak din ng lindol. Sa tindi ng pagyanig, bumagsak din ang crew sa main building ng UST General Santos matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Natuklap at nagbagsakan ng pader ng mall na ito sa General Santos City matapos dumama ang lindol. Sa isa pang kuha, kita ang makapal na usok na bumalot sa paligid ng mall matapos magbagsakan ang malalaking tipak ng semento. Napuruhan din ng lindol ang isang fast food restaurant sa barangay Dajangas West sa General Santos City. Ilang minuto lang matapos magsilikas palabas ang mga crew at customer ng restaurant. Tuluyang bumagsak ang buong gusali.
Ilang individual ang sapilitang pinalabas mula sa gumuhong gusali. Balot ng makapal na alikabok ang buong lugar matapos bumagsak ang ilang bahagi ng kisame. Nagkabitak-bitak din ang mga dingding. Sa isa pang video, kita ang matinding pinsala matapos bumigay ang bahagi ng bubong. Ilan sa mga mesa nadaganan din ng gumuhong debris. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol, nasunog naman ang Davao Convention Center. Sa video, kitang nilalamon ng makapal na usok ang center. Kita rin ang naglalagablab na apoy. Nagsinatingan naman ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Nasira naman ang bahagi ng Bucana Bridge sa Davao City. Nagkabitak-bitak ang ilang bahagi ng tulay kaya pinayuhan ng mga otoridad ang mga dumadaang motorista na maghinay-hinay sa pagdaan sa tulay at huwag huminto para sa kanilang kaligtasan. Ramdam din ang malakas na lindol sa Coronadal, South Cotabato. Tila dinuduyan ng kalsada maging ang punong ito. Napalabas naman ng hotel ang lalaking ito at sa kalsada na nagsuot ng kanyang shorts. Gumuho naman ang barangay hall sa Malalan Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagsasagawa na ng damage assessment ang mga otoridad. Patuloy rin ang pagbabantay para masigurong ligtas sa mga residente sa lugar. Putulan tulay. Pakato sa kuan ginay mga dalan pa tupi. Sa lakas ng lindol, naputol naman ang bahaging ito ng Lampari-Tupi Diversion Road sa South Cotabato. Gumuho rin ang parte ng kalsadang ito na nag-uugnay sa Barangay Tibolok sa bayan ng Tiboli at General Santos City. Hindi ito ngayon madaanan ng lahat na klase ng sasakyan. Ayon naman sa FIVOX, natagpuan ang epicenter ng lindol 32 kilometro mula sa kanlurang bahagi ng Maasim, Sarangani. Posibleng epekto raw ito ng paggalaw ng Cotabato Trench. Kaya agad din na naglabas ng tsunami warning ang FIVOX. Taas ang tubig sa Kiamba. Sa Kiamba Port sa Sarangani walang tumamang malaking alon pero biglang nag-iba ang galaw ng dagat. Oh, Diyos ko, Lord! Maliliit na alon din ang biglang humampas sa dalampasigan ng isang resort sa Jensan. Habang sa Kalamansig, Sarangani naman, pinasok ng tubig dagat ang ilang bahay sa coastal areas dahil din sa tsunami. Dahil sa lawak ng pinsala ng lindol sa Mindanao, agad inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na tugunan ng mga apektadong lugar. Tiniyak din niya ang tuloy-tuloy na komunikasyon sa mga pinuno ng bawat LGU. Agad namang lumipad papuntang General Santos City si Public Works Secretary Vince Dizon kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Titingnan ni Dizon ang mga naapektuhang infrastruktura gaya ng mga ospital, paaralan at iba pang kritikal na gusali. Kasabay nito, iniutos na rin ni Dizon ang agarang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada at tulay. Pinagagamit na rin ng kalihim ang heavy equipment ng DPWH para tumulong sa paglilinis ng mga debris. We will never leave anyone behind. We will not leave Mindanao behind. We are all here to give all-out support sa ating mga LGU, sa ating mga probinsya. Yun ang kabilin-bilinan ni President, and we will be here until the next couple of days. No, hindi muna kami aalis dito. Sisiguraduhin natin na mabilis ang aksyon ng gobyerno at lahat gagawin natin para maibalik agad sa normal ang sitwasyon dito sa Region 12, pati na rin sa some parts of Region 11 sa Davao City, sa Davao del Sur, Davao Occidental. Pinaalam lang namin na may sapat na relief, magkakaroon ng sapat na recovery fund, hindi problema ang pondo, hindi problema ang supplies. Ayon naman sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat na sa 35 ang naiulat na nasawi habang 144 naman ang naiulat na sugatan at 4 ang nawawala. Meron tayong mga initial na reports na natanggap mula sa Davao Occidental, sa Jensan, sa South Cotabato at saka ganun din sa iba't ibang areas pa. Ito nga po yung mga apektado, mga injured na mga kababayan natin dahil sa nangyaring paglindol. May mga verify din po tayong mga casualties o yung mga hindi nakaligtas kasama dyan sa Davao Occidental, sa Jensan, sa South Cotabato. Pero again, ito po ay mga initial na datos at kinukuha po namin on the ground yung mga ulat po tungkol dito.
Pansamantala namang kinansela ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang 17 flight pa Jensan. Kabilang sa mga apektado ang ilang flight ng Cebu Pacific, PAL Express at Philippine Airlines matapos ding gumuho ang ilang bahagi ng General Santos City Airport. Samantala, iniutos na ni Transportation Secretary Banoy Lopez ang pagbubukas sa Jensan Airport para sa military aircraft, government at humanitarian flights. Ito'y para hindi maantala ang paghatid ng relief goods, disaster response teams at iba pang tulong para sa mga apektado ng lindol. Dominic Almelor para sa Nation on the Move.